Amen. Minsan pa po palakpakan natin ng Panginoon sa araw na ito. Palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Naniniwala po ako na hindi lamang may logos si Lord, may written word ang ating Panginoon, kundi may rhema din ng Panginoon. I believe na katatagpuin tayo ng Panginoon specifically sa anumang mga issues natin sa buhay, anumang mga pinagdadaanan natin sa buhay. And I hope na kung saan patuloy na maging excited ang ating puso, ang ating spirit sa pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan naman ng pagkain ng kanyang salita. So ngayong araw na ito, tayo po ay magsasalo-salo ng salita ng ating Panginoon. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon, Matthew 4:4 and Luke 4:4. So napaka-importante sa isang tao. Hindi lamang, napansin niyo po yon, hindi naman sinabi doon pang Christian lamang yon. So ibig sabihin, ang isang tao nakadesenyo siya para kumain ng Word of God. So ang isang nilikha ng Panginoon, kapag hindi siya kumain ng Word, hindi talaga siya, patay talaga siya spiritually. Wala talagang mangyayari sa kanya. Kaya nga, napaka-importante, magkaroon tayo ng nourishment physically, pero ang isang tao nangangailangan ng spiritual nourishment din. Kaya nga po kung binibigyan natin ng pagkakataon, kung binibigyan natin ang ating sarili ng time para kumain ng pisikal na pagkain, para tayo ay maging healthy, para tayo ay maging malakas, kayanin natin ang trabaho, kayanin natin ang buhay dito sa mundong ito, kailangan din naman ng tao ng salita ng Panginoon para nang sa gayon maging spiritually healthy siya at kayanin niya naman yung mga iba't ibang mga battles na kung saan hindi kayang ipanalo sa physical na laban, kundi sa spiritual. So naniniwala po ko na whether you are a first-timer, ikaw ay first time na dumalo ngayon, bigla ka na lang nakita mo yung advertisement natin, nakita mo yung video natin, o napadaan ka lang dito, hindi nagkataon yan. Ayan ay tinaon ng ating Panginoon. May magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. O whether tayo ay nandirito, linggo-linggo, naniniwala po ako na kung saan patuloy tayong pakakainin ng ating Panginoon, magsasalo-salo tayo na makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa last installment po ng ating series. Yung buwan na ito ng August, napakatagal to ng August. Kaya nga 5 linggo din ito. Itong hot seat na ito po yung mga greatest questions sa buhay natin, and I hope na simula nung first installment natin hanggang fourth installment natin, tayo po ay kinatagpo ng Panginoon. So let's end this series with a bang. Isa pong malaking tanong ng isang tao na kung saan, whether direkta niyang tinatanong sa kanyang sarili or deep inside, tinatanong niya sa kanyang sarili, paano ba ako makakapamuhay abundantly? Gusto ko naman maging abundant ang buhay ko. Sino ba naman ang may ayaw na maging maayos ang kanyang buhay? Na siya ay, sabihin na natin, magkaroon ng masagana at napaka-maayos na buhay. So kaya nga, whether sa maling kapamaraanan o sa magandang kapamaraanan, pilit na kinakamit ito ng isang tao. Pilit na gusto niyang mangyari ito sa buhay niya. Sino ba naman may ayaw na maging abundant ang kanyang buhay? Kaya lang ang tanong, pwede nga ba talaga na maging abundant ang buhay ko? O para lamang ito sa mga lumaki sa mga masaganang pamilya? O para lamang ito sa mga magnanakaw? Pwede itong mga bagay na ito. Kasi baka dalawang extreme eh. Magkamali tayo na akala natin ito lang ang definition o ito ang definition ng abundant life, or maybe hindi ako kasali dyan. O buong buhay ko ganito na lamang ako. Kaya nga napaka-importante muna na maging malinaw sa atin bago mo maliitin ang sarili mo o bago tayo magbataas ng todo. Kinakailangan maging malinaw muna sa atin, what does being abundant mean? Ano ba talagang ibig sabihin ng pagkakaroon ng rich and fulfilling life? Rich and satisfying life. Lahat naman po tayo gusto natin na sumagana, magkaroon tayo ng satisfaction, magkaroon ng fulfillment. But the question is, pwede nga ba talaga? Or maybe, tama ba yung perception ko patungkol sa abundant living? O may
mali akong perception pagdating sa abundant living. By the way, pag sinabi pong truth, simple definition po ng truth. Pag sinabing truth, hindi lahat may truth. Okay, hindi rin sa'yo nang gagaling ang truth. Pag sinabing truth, simple lang po original. Ito yung original. Ibig sabihin, saan ba nagmula ito? Ibig sabihin kay Lord, kung siya ang original, siya nagmula sa lahat, so sa Kanya natin kukuhain ang katotohanan, kahit ano marinig natin sa social media. Dahil kay Lord, nanggagaling ang truth, and the truth shall set you free. Kaya nga, once ng isang tao kumain ng kasinungalingan, once you believe a lie, something inside of you will die. Nung naniwala sina Adan at Eva sa kasinungalingan ng kaaway, doon nagsimula na nagkaroon ng kamatayan sa kanila. When you believe a lie, something inside of you will die. Kaya nga isang tao kala niya tama, mali pala, kaya nga nagkakagulo-gulo at nakakasira-sira ang kanyang buhay. So napakasimple po ng pag-uusapan natin ngayon, pero napakayaman. Mind-blowing, heart-piercing, and life-changing. And I hope katagpuin tayo lahat ng ating Panginoon. I want you to open your Bible with me in John chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. Madalas po nating naririnig ito, matagal nang naituro sa atin ito sa Sunday school, yung mga lumaki dito sa Sunday school, or maybe sa social media nakikita natin ito. Dahil napakasimple pero madalas, isa po ito sa madalas na nababanggit. Pero this is one of the most misquoted and misunderstood verses in the Bible. Kaya nga napaka-importante na kapag nalinaw natin ito, maraming lilinaw sa buhay natin. Maiiwasan natin magkaroon ng superiority complex and inferiority complex. Kasi magiging tama yung pananaw natin dito at pwede palang mangyari sa atin ito. Itong bagay na ito. John chapter 10, verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it more abundantly. Sabi nga po natin, abundantly. Si Jesus po nagsasalita, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it more abundantly. Like what I've said a while ago, that this is one of the most misquoted and misunderstood verses in the Bible. At dito rin naman natin makikita ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng abundant life and how to live abundantly. Panahon na para mamuhay tayo abundantly sa tamang kapamaraanan, sa totoo at hindi kasinungalingan. Dahil ang Panginoon, again, the truth will set us free. Dalangin ko ngayong araw na ito, palayain tayo ng Panginoon, pagpalain tayo ng Panginoon, katagpuin tayo ng Panginoon, dahil naniniwala ko may inihanda sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Sino na po sa inyo ang ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito? Magsabi po ng malakas na amen. Number 1, how to live abundantly. Verse 10a. Tignan niyo po. Verse 10a. The thief comes only to steal and kill and destroy. How to live abundantly. How to live a rich and satisfying life. Paano nga ba? Kinakailangan ba dapat para meaningful ang buhay ko? Dapat naghihikos ako sa kahirapan? O dapat ba naliligo ba ako sa nabakmak na pera? Yun ba ang ibig sabihin ng abundant life? Or maybe nagkakamali ako na ang tingin ko sa pagkakaroon ng abundant life, dapat lubog ako sa kahirapan. O dapat naman umaapaw ako sa pera. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng abundant life? Una, napaka-importante na maunawaan muna natin para magkaroon tayo ng tunay na abundant life. Number 1, avoid the stealers of life. Avoid the stealers of life. Sabi dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. Now, yung Greek word po na ginamit dito sa passage na ito na thief in John 10:10, ang ibig sabihin lang nito, simple natin, the one who steals. Pero may mas malalim na ibig sabihin nito dito sa text natin ito. A quick quiz. Who is the thief in this passage? Who is the thief in this passage? Buong buhay ko po, nung ako po ay naririnig ko na tong passage na ito, hanggang sa ako po ay nagtuturo na, I've been teaching sa seminary at sa Bible school for more than 15 years.
At madalas, kapag tinatanong ko po ito sa mga estudyante ko, ang madalas na tinasabi sa akin, ang madalas na sagot, hindi lamang ng mga Christians, pati mga students of the Bible, ay walang iba kundi si Satan, si Satanas. Hindi ko naman sila masisisi kasi nga yun ang nakaugalian at yun ang naituro sa kanila. Sa lahat ng bagay, laging si Satanas ang sinisisi. Kahit na yung kawalan ng disiplina niya, hindi ko sinasabing hindi masama si Satanas. Pero minsan, katuturo natin ng katuturo sa iba, baka nawalan na tayo ng disiplina, nawalan na tayo ng, alam mo, the moment na turo tayo ng turo sa ibang tao, hindi na tayo nababago eh. Pag ganon, kinakailangan, kumbaga, ma-detect din natin, saan ba nanggagaling ito? But dito sa passage na ito, we have to avoid the stealers of life. Sino tong thief na ito? Again, the problem is that the devil doesn't appear anywhere in the context of the passage. Hindi nag-appear yung word na Satan dito sa passage na ito, yung word na devil dito sa passage na ito. Ang nag-appear dito, makikita natin yung thieves. Ang madalas ang malinaw na ma-identify natin sa passage na ito. Kaya lang ang maririnig natin madalas sa mga preachings at nakaugalian ng mga tao, madalas si Satan ang thief dito. At madalas, na naririnig natin kapag John 10:10, si Satanas agad. Wala namang problema kung siya talaga to. Kaya lang, malaki ang problema kapag pinatukuyan natin sa kanya ito at hindi natin nalaman yung tunay na ibig sabihin ng Panginoon, bakit sinabi niya itong passage na ito, the thief comes only to steal and kill and destroy. Now, if we want to understand what Jesus meant by thief, we need to surprise. Look at the context. Titignan natin ang context. Pag sinabing context, it is the text before and after the text that you are reading. Bago at pagkatapos, para nang sa gayon, makita natin ano ba ang pinag-uusapan. Lagi ko sinasabi sa mga students ko, mahirap kasi yung sumasabat tayo sa usapan. Tapos, may nangyari na ba sa inyo yan? May sumabat sa inyo, hindi naman yun yung pinag-uusapan ninyo. Ibig sabihin, na-misquote, pwede kanyang ma-misunderstood, o pwede kanyang na-misquote, o kaya naman, hindi kanya maintindihan. Mali ang pasok niya eh. Hindi naman yun yung pinag-uusapan. Ganon din madalas ang tao. Minsan, nagbabasa siya ng isang bagay, kahit nasa Biblia, na nagkakamali siya kasi yun lang ang nakita niya. So, pwedeng after netong text na ito para lang makita natin ano ba pinag-uusapan or pwedeng before muna. Kung kaya ng before nung text nung John 10:10, halimbawa, John 10:10, titignan natin yung mga naunang verses, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Immediate context ang tawag doon. Pag tinignan natin yung chapter 9 na mga sinabi doon, ito naman yung tinatawag na remote context, yung mas malayo-layo ng konti. Kapag hindi pa rin mahuli kung anong ibig sabihin nun, titignan mo na sa kabuuan ng Bible. Okay? Ang tawag doon, yun naman yung overall context. So tignan natin yung immediate context muna dito o yung remote context niya. So makikita natin, balik tayo, chapter 9 na lang. Chapter 9, verse 18. At mamaya papakita ko po yung huling mga verses ng chapter 9 dito. Tignan nyo po, verse 18, the Jewish leaders still refused to believe the man had been blind and could now see. So they called in his parents. Napansin niyo po, ito yung pinagaling ng Panginoong Jesucristo na kung saan bulag. Hindi pa rin sila makapaniwala kasi minsan ang tao kahit na anong sabihin mo kung ayaw niya talagang maniwala, wala kang magagawa doon. Kahit mag-away kayo, kung ayaw maniwala, wala kang magagawa. Hindi ko sinabi na huwag tayo magtuturo. Ituro mo, pero kapag mapilit, siya na mag-decide. Sa dulong-dulo ng argument, ang tawag dyan, agree to disagree. Hindi pwede mag-away kasi sinabi mo na eh. Nakapo natin yan. Ngayon, ito yung mga Jewish leaders. Ayaw talagang maniwala kay Jesus Christ na siya yung nagpapagaling. Minsan pa nga sinasabi sa kanya, sinasabihan niya ng demonyo kaya nagpapagaling yan. Totoo ba yan? Di naman totoo yan. Tapos ang gagawin nila, i-impluwensyahan niya yung mga tao para malayo sa ating Panginoong Jesucristo. So once we look at the whole discourse, it becomes clear that the thief does not refer to Satan. But yung thief dito, ito yung mga bashers ng Panginoong Jesucristo, specifically the Pharisees, the Jewish leaders, and the religious people.
So the entire shepherd discourse is a direct response to the Pharisees. Yung sinasabi dito ng Panginoong Kristo, direktang response sa kanila. So, alam niyo po ba, na there is no natural break. Ito, napaka-importante po nito. There is no natural break in John chapter 9 and John chapter 10. In fact, that particular chapter break was probably improperly placed. Hindi ko po sinabi na mali yung nakasulat sa Bible. Ang sinabi ko lang, improper yung pagkagawa dito, yung pagkalagay dito ng chapter sa verses. Ang inspired po dito yung nakasulat. Hindi inspired dito yung mga verses. Verses yung number, ginawa lang yan ng tao. Wala po talaga yan. Ginilagay lang yan para madali natin mabasa. Nakakatulong naman siya. Pero minsan, kapag nagkamali, yung naglagay dito ng mga verses ng chapter, baka mamislead yung nagbabasa. Bakit po? Madalas naman tama, nakatulong naman talaga. Pero sa certain passage na ito, mukha yatang may problema. Alam niyo po ba mga kapatid, 1500s pa lang, may nag-correct na dito. Doon sa, hindi, sabihin na natin hindi proper na pagkakalagay ng chapter. Kasi dapat tuloy-tuloy siya. Hindi dapat lagyan ng chapter 9 saka chapter 10 kasi tuloy-tuloy yung kwento. Baka maputol yung momentum. Okay, kapag nagbabasa, para mas maintindihan natin, yung context nito, titignan mo yung thread na tinatawag, yung pinag-uusapan. So dapat, huwag siyang puputulin para maintindihan nung bumabasa. Pag pinutol natin, akala natin, ibang pinag-uusapan na yon, iba na yung kwento niya. 1500s pa lang po, may nag-correct na sa passage nito. Ito si Cardinal Thomas Cajetan. Isa pong Doctor of Theology, Cardinal, and leading theologian nung panahon na yon. In fact, nung 1500s, ito yung unang-una na lumitis kay Martin Luther. Siya yung una, puro sigawan nga yata nangyari sa kanya doon kasi ito yung pambato nila dati ni Pope Leo X. Siya po yung isa sa pinaka-mahusay, sabihin na natin, pinaka-faithful dati sa kanila. Thomas Cajetan. At agree naman po ako dun sinabi niya, 1500s pa, kinokorek niya na to. Sinabi niya, and I quote, "The person who divided the text of the gospel into chapters was not very judicious in beginning chapter 10 here." Mukhang hindi daw naging judicious yung paglalagay niya ng chapter 10. Why? Kasi po, Jesus goes directly from condemning the Pharisees in chapter 9, verses 40 hanggang 41. Tingnan niyo po, atras lang kayo. Kapag atras niyo po, kinokondemn ni Jesus Christ dito yung mga Pharisees na kung saan pinipersecute yung mga nakakakilala sa Panginoong Kristo, inilalayo sila kay Jesus Christ. So dapat ituloy-tuloy lang yung chapter 10 kasi pagdating ng chapter 10 verses 1 and following, same yung usapan nila. So baka hindi makatulong, akala ng tao ngayon, magkaiba yung pinag-uusapan sa chapter 9 saka chapter 10. So there is no hint that Jesus switched topics. There is no reason to think that Jesus has started to talk about Satan. They are the religious and believing people who pressure or influence others to stay away from Jesus. Kung babasahin natin yung chapter 9, natatakot yung mga tao, kahit yung magulang nitong batang ito na pinagaling ni Jesus Christ, na kapag tinuro nila ng tinuro si Jesus Christ na siya yung nagpapagaling, siya ang may kagawan nitong mga himalang ito, palalayasin sila sa synagogue. Mababasa po natin sa chapter 9 yon. Kaya natatakot sila dito sa mga Jewish leaders na ito. Kasi yun ang ginagawa sa kanila, pilit silang inilalayo kay Jesus Christ. Sa madaling salita, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang binabanggit ng Panginoong Jesucristo dito sa John 10:10 ay hindi si Satanas, kundi mga tao na naglalayo ng tupa kay Kristo. Shepherd discourse ito eh. Ito yung mga tao na inilalayo yung mga tao kay Kristo. Ulitin ko, walang problema kung si Satan talaga ito. Pero hindi nga si Satan ito, sa passage nito, contextually speaking. So in Jesus' shepherd discourse in John 10, Jesus contrasts himself with the thief. Kaya nga the thief comes only to steal,
kill, and destroy. I came that they may have life and have it more abundantly. So itong mga taong ito, yung mga taong naglalayo sa mga tao kay Jesus, ito yung mga stealers of life. Kaya nga para magkaroon ka ng abundant life, mag-ingat ka sa mga stealers of life. Why? Nanakawan ka ng buhay kahit buhay ka pa. Ito maganda to. Nanakawan tayo ng buhay kahit buhay pa tayo. Now, the difference between thief and robber. Etong John 10:10 na ito, ang nakalagay dito, thief, hindi robber. Ano ba ang pinagkaiba ng thief sa robber? Ang robber po, harap-harapan kang nanakawan. Ang thief naman, nanakawan ka nang hindi mo namamalayan. Okay? Ang robber po, harap-harapan. Madalas, by force na gagawin yan. Pero alam mo, kita mo, hinablutan ka, ninakawan ka. Pero kapag hindi mo nahalata, sino na po nangyari? Hindi mo nahalata, nawalan ka. Thief ang tawag doon sa kumuha. Kapag nakita mo, robber yon. O kaya pinilit ka, robber yon. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa Malakay chapter 3, robber ang tawag doon. Sa mga tao na hindi nagbibigay ng para sa Panginoon, biruin mo, direkta alam ni Lord, kinukuha mo yung para sa akin. Why? Sabi nga ni Lord, di ba? Akin naman lahat ng yan. Ba't ayaw mo ibigay yung para sa akin? Nakapo natin, kaya di pinagpapala ng Panginoon. Binigyan na nga kita ng pangkain mo, yung para sa akin, di mo pa bibigay. Kasi nga every time that we give to the Lord, ina-acknowledge, nawawala yung greediness. At ina-acknowledge natin na kay Lord lahat ng bagay, pati pera natin. Kaya naghagalit ang Panginoon, sinusumpa niya yung land, sinusumpa niya yung bagay. Bakit? Di niyo ako nahalala. Akala mo sa'yo lahat yan? Akin nga yan, yung 100% ng pera mo, di lang naman 10% eh. Ang problema, yung 10% na lang, o kaya yung portion na ito, ng kapira natin, hindi natin naaalala ang Panginoon. Robbery ang tawag doon. You rob them. Pag nanakaw siya, para sa ating Panginoon, kaya nga matindi rin naman yung blessing. Every time na tayo ay nagbabalik ng para kay Lord. Why? Durungawan ng langit. Dumadaloy, bakit? Ina-acknowledge natin ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa Deuteronomy 8:18, di ba? Nakalagay po doon, remember the Lord your God, for it is He who gives you the power or the ability to produce wealth. Every time that we return our tithes to the Lord and we give our offering, naaalala natin, kay Lord lahat ng bagay, kung wala naman itong lakas ng ito, wala naman eh. Kung wala naman itong talinong ito, wala naman itong bagay na ito eh. So every time na naaalala natin na si Lord ang nagbigay sa atin ng ability, binibless tayo ng Panginoon. Kaya importante yon every time na kumikita, every time na tayo ay namumuhay, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So kapag naalala natin ng Panginoon, maging sa kayamanan natin, kaperahan natin, naluluwalhati si Lord. Dinadagdagan niya patuloy lalo. Hindi sumpa, kundi matinding pagpapala ang ibinibigay ng Panginoon. Kasi technically, kay Lord ang lahat ng bagay. Pero dito, tanda natin, anong purpose ng pera? Money is a test, money is a tool, money is a testimony. Sa pamamagitan ng pera, masusubukan ng tao. Pero sa pera rin, magkakaroon ng testimony ang tao. Kung nasan yung pera natin, nandun yung puso natin. Kaya ito, isa ito sa mga test na ginagamit ng Panginoon. Yun yung robber. Harapan. Okay? Kahit na kay Lord, gagawin niya yon. Pero ang still dito na ginamit, iba. Yung Greek na ginamit dito, the thief comes, ay kleptes. Ang ibig sabihin naman ng kleptes, a thief, specifically, a person who steals another person's property, especially by stealth and without using force or violence. Ibig sabihin, kukunin ng hindi harapan. Hindi mo nahahalata. Makinig maigi, nawawalan ka na. Nauubusan ka na. Now, why avoid the stealers of life? If you want to have a rich and satisfying life, if you want to have a truly abundant life, ingat tayo sa mga stealers of life. Mga tao na inilalayo tayo sa ating Panginoon. Bakit? Threefold purpose ng thief dito sa passage na ito. Ano po ba ang purpose niyan? Number 1, to steal. Yung ginamit naman dito, di ba yung thief kanina? Kleptes. Itong steal na ginamit dito, ito yung Greek word na klepto. Dito nang galing yung kleptomaniac. Ibig sabihin, to steal, take away by stealth. Ang ibig sabihin nitong klepto na ito, na binanggit dito, na purpose ng thief, o yung mga tao na naglalayo kay Kristo, kay Lord,
naglalayo kay Jesus. Ito yung mga tao na inilalayo tayo kay Jesus to steal. It means to steal stealthily. Ito, in small amounts. And often, again and again. Pakunti-kunti. Pero, paulit-ulit na ginagawa. Slowly, deliberately, and secretly. Hindi mo nahahalata na nananakawan ka na. Paano mo malalaman na nananakawan ka na nito? Nawawalan ka na. Ano ibig sabihin nun? Unti-unti ka nang nawawalan ng gana kay Lord. Ito naman purpose ng mga Pharisees na ito, mawalan ng gana. At masabing sinungaling si Lord, nasasapian lang si Lord, si Jesus Christ, para ilalayo yung mga tao kay Lord. Pero dito, sabi, in-expose na ni Lord itong thief na ito. Ang trabaho niya, nakawan kayo. Unti-unti kang nawawalan ng gana kay Lord. Unti-unti kang nawawalan ng ganang sumamba kay Lord. Nangyari po ba yan sa inyo? Maganda ito na didetect natin eh. Grabe, kasasama mo dyan, nawawalan ka na ng ganang mag-worship kay Lord. Nawawalan ka na ng ganang maglingkod kay Lord. Nawawalan ka na ng ganang magbasa ng Bible. Ito maganda kasi yung susunod na purpose nito. Nawawalan ka na ng gana. Na kung minsan, tinuturo yan na maakala mo ng mga debotong tao, mga reliyosong tao, hindi okay lang yan, wag magbasa ng Word of God, masyado ka namang masyado ka namang mechanical, masyado ka namang, alam mo yan, legalistic. Okay lang yan, kahit wag ka magbasa ng Panginoon, naiintindihan ka, magbasa ng Word ni Lord. Okay lang yan, kahit wag kang umattend. Napansin mo? Mamaya dyan, kapapakinig mo ng papakinig sa mga naririnig natin na yan, nawawalan ka na tuloy ng gana. Una, okay lang eh. Mamaya, hindi, okay lang naman to. Mamaya, okay lang naman to. Wala ka ng gana mag-worship kay Lord. Hindi, pag nagtataas ka ng kamay, ano yan? Parang baliw ka dyan. Pag nagsisimba ka, kikita may Bible ka, parang wala yan. Hindi, si Lord, kahit naman ganyan, naintindihan ka naman yun. Una, mukhang tama. Mamaya, wala ka ng gana. Para ka ng bato na magpuri kay Lord. Sabi ni Lord, sabi ni Jesus Christ, kapag hindi kayo nagpuri sa akin, hayaan nyo, mga bato ang hayaan ko magpuri sa akin. Nakakaya naman yun. Yung mga bato magpupuri kay Lord. Kahit tigilan na natin magmukhang bato kapag nagwo-worship kay Lord. Mano man lang yung umawit ka kay Lord. Hindi naman malaking utang na loob kay Lord yan, di ba? Kasi ang ibig sabihin ng papuri kay Lord at pagsamba, sinasamba mo siya, inaawitan mo siya for who He is. Kasi Diyos siya. And what He has done. Kung may ginawa sa iyo ang Panginoon, deserving ni Lord, mabigyan ng papuri at pagsamba. Nakuha po natin yon. Kaya wag natin nahayaan na nawawalan tayo ng gana sa paglilingkod kay Lord, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nananakawan ka na. Nangyari po sa akin na maraming beses to. Sa dami-dami ng information, kasi dumating ang panahon na hindi ko naman ginagawa ito sa lahat. Siyempre, kapag nasa higher studies ka na, ultimo Book of Satan nabasa ko eh. Lahat ng mga sacred texts ng iba't ibang mga religion, nabasa ko na eh. Kahit ng mga liberal, binasa ko. Kasi required kami magbasa nun. Paano ko ituturo yun kung di ko naman nababasa? Kasi ayoko yung nanguhula-hula lang. Kaya lang minsan, kalahin mo yun, naepektuhan ka na. Ng mga bagay na yun, unti-unti ka na rin tinatamad. Kasi masyado na nagiging liberal ang dating, parang kapanipaniwala, mukhang okay sa una, pero nananakawan na pala ako ng mga naririnig ko, ng mga nababasa ko. Kasi, ang technique pala, pag nagbabasa ka, lalo hindi mo sigurado, nagpapaguard ka pa rin sa Holy Spirit. Para nang sa gayon, hindi ka na i-impartan ng isang bagay. Unti-unti kang nawawala ng gana kay Lord to steal. Di ba? Steal? Stealthily, in small amount, and often, again and again, slowly. Paunti-unti lang yan. Namaya, naintindihan naman ako ng Lord, wala ako ngayon. O susunod yan, maintindihan ulit ako ni Lord. Mamaya na, maintindihan ulit ako ni Lord. Nakaawa natin, mamaya unti-unti wala ka ng time kay Lord. Kasi na unti-unti ka na. Kasi baka may nagsabi sa'yo na okay lang yan. O kaya may nagbulong sa'yo na okay lang yan. Nakaawa natin, pangalawa, to kill. Yung word na kill dito is the Greek word tuo. Ito maganda. Ang ibig sabihin ng tuo dito, to kill, to sacrifice, to slay, to kill, to emulate, to slaughter. Pero ito, napaka-importante na ito, sacrificial lamb. It is interesting to note
that in the Greek text, dito sa passage na ito, yung word na translate na kill dito, sa John 10:10, ay ito yung word na madalas na binanggit, na 14 times binanggit ito sa entire New Testament, pero once lang binanggit ito sa Book of John. 14 times binanggit yung kill dito, yung thuo, sa New Testament. Pero isang beses lang binanggit dito sa Book of John. Parang gusto ni Lord, alam mo yon, i-focus mo dyan. Focus mo dyan sa word na yan. Diyan mo lang mababasa yan sa John 10:10. Dito sa passage na ito, why? Alam niyo po, it is not the normal word. It's most often translated as kill. Ito po mga kapatid ay hindi simpleng killing yung binanggit dito, but rather killing in the form of religious sacrifice. Yung killing na binanggit dito, form siya ng religious sacrifice. Teka lang, religious? Pero again, yung mga Pharisees inilalayo kay Jesus. Yung mga tao, teka lang, parang di ko ma-compromise yun. Religious pero inilalayo kay Lord by form ng godliness. Mukhang spiritual naman, pero nilalayo ko kay Lord. Nakakita ka na ba ng mga reliyosong tao na parang inilalayo ka kay Lord? Basa ng Word of God. Lingbilin ko ng sisimba. Kung nga reliyoso, hindi ko naman ginagawa yan eh. Yun na. May form ng godliness, mukhang spiritual, pero hindi mo namamalayan, inilalayo ka na kay Lord. Kasi pwede mong paniwalaan, spiritual naman eh. Minsan nagbabasa ng Bible, minsan magaling mag-preach sa social media, pero mali na. Yung tinuturo sa atin. Biruin mo yung Jesus, sabihin, hindi naman siya si Jesus. Yung God sa Old Testament, masamang tao, masamang Diyos. Ituturo sa'yo. Mamaya dyan, nawawalan ka na ng gana sa Word. Nawawalan ka na ng gana sa pagsamba sa Panginoon. Nawawalan ka na ng gana pagdating sa commitment sa Panginoon. Unti-unti ka nang nawawala. But, sacrificial lamb ka pala. Kasi yung kill dito na kinalaman, religious sacrifice. Hindi mo nahahalata, pinapatay ka na. Ibig sabihin, nilalayo ka na, makinig maigi dito, sa tunay na nagbibigay ng buhay. Kasi sinabi dito sa text natin, John 10:10, I came that they may have life. So ang purpose nitong thief na ito, nakawin yung gana mo. Unti-unti kang ilayo kay Lord at unti-unti kang tanggalin sa Panginoon. Hindi mo nahahalata, pinapatay na. Nawawala na yung buhay. Unti-unti ka ng religious sacrifice Unti-unti ka ng kinakatay. What does it mean? Unti-unti nang nawawala yung spiritual life natin. Listen to this, please. Unti-unti nang nawawala yung spiritual life natin. Ano na lang meron? May night life, pero walang spiritual life. May love life, pero walang spiritual life. Di wow. Grabe. May time ka dito, tapos walang spiritual life. Patay na patay, kilig na kilig, pero walang spiritual life. Nakuha po natin yon. Trabaho kasi. Ito ng mga tao, ng mga kalaban ng ating Panginoon Kristo. Whether alam nila o hindi nila alam, pinag-iingat ka tayo. Kasi ang trabaho nito, to steal and kill and destroy. Kinikilig ka nga, malayo ka naman kay Lord, nilalayo ka niya kay Lord. Di ba yan? Masyado ka naman, mahal mo ba ako? Mahal mo pala ako Wala ba masimba? Mahal mo pala ako ano muna tayo? Gimik-gimik muna tayo. Masyado ka namang OA OA? Pag kay Lord OA, pag sa droga, hindi. Pag sa bisyo, hindi. Nakuha po natin. May ibang buhay, pero walang spiritual life. Ito yung sinasabi natin dito. Kasi sabi ni Lord, I came that they may have life. Pero ibang life meron ka. Pangatlo, to destroy. Yung Greek word na ginamit dito, apolumi. Ang ibig sabihin nito, to destroy, to put out the way entirely, abolish, put an end, to ruin. Ito matindi. Render useless. So ang trabaho pala ng thief dito, ng mga tao na naglalayo, sa mga tao papunta kay Lord, para maging close sila kay Lord, to destroy,
to render useless. Hindi mo nahahalata, sinisira ka na. Paano mo malalaman? Nasisira na yung buhay mo. Render useless. Ang ibig sabihin nito, ginagawa kang spiritually paralyzed. Useless. Kaya napaka-importante nito. If you really want to have an abundant life, paano ka magkakaroon ng abundant life? Useless ka. Paralyzed ka. Kaya ingat sa mga taong inilalayo ka kay Jesus. Hindi sila si Satanas. Okay? Huwag mo naman sabihin na, ikaw Satan ka talaga. Hindi nga si Satan ang kulit mo. Baka hindi niya rin alam, o kaya na-deceive. Pwede rin naman ginagamit ng demonyo. Nakuha natin yon. Hindi natin alam. Pero, ang pangunahing mag-iingat dito, hindi sila. Responsibility mo to. Responsible tayo dito. Ingat. Sabi nga po natin, ingat. Ingat sa mga taong inilalayo ka kay Lord. Ginagawa kang useless spiritually. Ingat. Yung nagiging inutil tayo spiritually. Where do people go to find life? Saan pumupunta ang tao para maghanap ng buhay? But eventually, nakikita nila, nadidiscover nila, lalo lang nawawasak ang buhay ko. Remember, you won't find life in pleasure. You won't find life in performance. You won't find life in possessions. You won't find life in position and even in pursuits. Pwede naman talaga ang mga ito. Ginagamit naman talaga siya ni Lord. Pero dapat, nagpupurso ka, gusto mong umayos ang buhay mo, pero dapat, okay pa rin kayo ni Lord. Hindi masama ang mga bagay-bagay. Ang masama, nilalayo kay Lord. Kaya lang, pwede rin itong gamitin ng kalaban para linlangin tayo at wasakin tayo. So if you want to live abundantly, listen, avoid the stealers of life because they kill, they steal, they destroy slowly, secretly, but surely. Kasi nakakapag-influence sa atin eh. Kasi may form ng godliness nga eh. May nagmo-motivate. Pero wala ka na kay Lord. Una-una mo itong kinakailangan na iwasan o maging aware tayo. Baka maunti-unti tayo, kleptes. Hindi halata. Wala ka na. Nauubos ka na. Nalalayo ka na. Ibang buhay meron ka. Sabi ni Lord, I came that they may have life. Ito na. So alam na natin yung i-avoid natin. At least aware na tayo. Sa ganon. Nagyayari yan sa lahat. Teka lang, parang itong ginagawa kong ito, higintry lalo ko ba? Parang mali itong ganitong pag-iisip ko ba? Lalayo ako kay Lord. Wawala yung fire ko. Sa Panginoon. Nakuha po natin yon. Kaya importante yung truth ng salita ng Panginoon. Pangalawa at panghuli. Verse 10b, di ba sinabi sa A? The thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi naman, I have come that they may have life and have it to the full. How to live abundantly? Una, may iiwasan tayo. Ano yon? Stealers of life. Pangalawa, accept the source of life. Sabi nga po natin, source. I-accept natin yung source na yon ng buhay. Now, ito maganda. People may say, wait a minute, don't I already have life? Wala ba akong buhay? Sabi ni Lord, di ba, I have come that they may have life and have it to the poor. Tanong, patay ba yung mga kausap niya dito? Hindi, buhay nga, humihinga. Kaya nga ang tanong ng tao, wala ba akong buhay? Meron naman akong buhay. Hindi ko na kailangan si Jesus. Humihinga naman ako, Matalino nga ako, Magna cum laude nga ako, summa cum laude nga ako, may buhay ako. Ba humihinga ako? Di ba tumitibok pa ang puso ko? I would answer yes. But hindi ito yung life na binabanggit ni Jesus. Ngayon, anong uri ng buhay ang ibibigay ni Jesus? Alam ni Jesus Christ yun, humihinga ka, humihinga ako. Alam ni Jesus Christ yun, nakakapag-isip ka. Pero anong sabi niya dito, na I have come that they may have life and have it to the full? Anong uri ba ng buhay na ibibigay ni Jesus na hindi mabibigay ng iba, na hindi natanggal nung
Thief! Pilit na tinatanggal sa atin ng mga tao. Ayaw ng mga tao, ng ibang tao na naiinggit sa'yo at ginagamit marahil ng kaaway na magkaroon ka ng ganitong uri ng buhay na si Jesus Christ ang makapagbibigay. John 10:10, basahin natin sa Tagalog. Pumarito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako'y naparito. Ito naman, kinokontrast niya, di ba? Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Anong uri ng buhay ang ibibigay ni Jesus? Ba't kinakailangan natin i-accept yung source of life na yon? Tandaan natin that if comes, I have come. May pupunta na dapat mong i-avoid. Listen to this. May darating sa buhay mo na dapat, pero may darating na dapat, welcome. I have come that they may have life and have it to the full. Anong uri ng buhay ang bibigay ni Jesus? Number 1, spiritual life. Yung, ako'y naparito upang magkaroon sila ng buhay. Sabi nga po natin, buhay. Di ba humihinga naman yon? Kaya nga, hindi yung hiningang buhay ang binabanggit dito ni Lord. Ang binabanggit dito ni Lord na buhay ay yung Zoe. Ibig sabihin nito, divine, spiritual, and eternal life. Maraming iba't ibang uri ng buhay pag pinag-aralan natin sa Greek. Pero at least 3 lang ang babanggitin ko po ngayon. Una yung bios. Kaya nga may biology tayo. Okay? Tawag yan physical life. Pangalawa naman, suke. Di ba? May psychology din tayo. Pag sinabing suke, ito yung divine, spiritual, ito yung soul life na tinatawag. Ito yung soul natin. Ibig sabihin kasi ng soul, may will, mind, saka emotion. Personality natin, mind natin, emotion natin. Okay? May bios, physical life. Yung suke naman, ito yung soul life natin. Pero yung sinabi nito, ako'y naparito, yung sinabi ni Jesus, upang sila'y magkaroon ng buhay, Zoe ito. Ang ibig sabihin nito, divine, spiritual, and eternal life. I have come that they may have life. So we must accept the source of life. Why? When we were born, we were given bios and suke. Nung tayo ay ipinanganak sa mundong ito, nagkaroon tayo ng physical na katawan. At nagkaroon tayo ng suke. May will, may mind, may emotion. Ang tawag dyan, sa theology ay immaterial component ng buhay natin. Kasi may material at may immaterial. Okay, parte ng immaterial yung soul, saka yung spirit. Pero ang binanggit dito ni Lord, Zoe. Nung tayo naman ay na-born again, nagkaroon tayo ng Zoe life. Why? Colossians chapter 3, verses 2 hanggang 13. You were spiritually dead because of your sins. Because you were not free from the power of your sinful self. But God gave you new life together with Christ. He forgave all our sins. So ito pala yung ibinibigay ni Lord. Ang buhay na ganap, ang tunay na abundant living pala ay may spiritual life. Wag lang puro sana love life. Okay naman yan. Wag puro night life. Nakuha po natin yon. Kasi hindi yun ang tunay na rich and satisfying life. Sabi nga po natin, spiritual life. Kasi dead tayo spiritually. So kinakailangan ma-born again tayo. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Being born again is not a religion. Pag pinanganak, ibig sabihin, kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng spiritual na kapanganakan. So ito yung binibigay ng Panginoon. Ito yung tunay na buhay. Spiritual life. Alam niyo po, walang binabanggit dito ang Panginoon na, alam mo yon, na ang ibig sabihin ng tunay na buhay dito, dapat napakarami mong pera. Na hindi naman masama. Pero hindi rin sinasabi dito, ang tunay na may buhay, dapat yung baon ka sa utang, yung hirap na hirap ka, para mukhang spiritual. Hindi rin yung binabanggit dito. Number 1 is yung spiritual life natin. So kinakailangan, spiritually dead tayo, wala tayo kay Lord, pero dapat mabuhay yung spiritual life natin. Magkaroon ka, hindi lamang night life, hindi lamang love life, hindi lamang ng work life, kundi ng spiritual life. Baka nakakalimutan ng tao yon. Pangalawa. Kaya nga, alam niyo po, by the way, before that,
Yung sabi dito ni Jesus, I have come that they may have life, is not talking about life after death. Ito maganda dito. Hindi sinasabi nito na magkakaroon ka dito ng tunay na buhay pagkamatay natin. Hindi. Jesus was talking about life in Christ now. Ang tunay na buhay, yung ngayon magsisimula yan, hindi lang sa langit. I came that they may have life. Hindi yung pagpunta nyo dito sa langit, saka kayo magkakaroon ng spiritual life. Hindi. Life in Christ now. Kaya nga sinabi sa New Living Translation, John 10:10, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. My purpose is to give them rich and satisfying life. Sinabi sa New King James Version, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Spiritual life. Pangalawa, anong uri ng buhay ang ibibigay ni Jesus? Second, full life. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng una, buhay, Zoe, spiritual life. Pangalawa, buhay na ganap. Full life. Why? Yung iba hindi ganap. Pag sinabing full life, it means mature and meaningful life. Uy. Mature and meaningful life. Ang tunay na buhay, hindi patandaan, kundi pagkakaroon ng kahulugan at kabuluhan. Why? You may be old in years and immature at the same time. Masarap kasama yung mga nagmamature. Okay kasama ang baby. Yung immature pa, pag baby pa, maintindihan mo yan. Di ba? Ay, nakaansaya-saya. Kahit minsan umiiyak, minsan makulit. Okay din eh. Pero subukan mo, tumatanda na yan, ganyan pa rin kilos niya. Tawag doon, spiritual bonding. Wala nang kamining-mining. Nung 8-month-old ka, nung 1-year-old ka, ganyan ka kumilos, nakakatuwa pa eh. Pero yung 40 anyos ka na, ganyan ka pa rin kumilos, parang nakakairita na. Yung wala ka namang sakit. Maintindihan mo may sakit, pero ikaw okay ka naman eh, pero hindi ka okay kumilos eh. Why? Walang full life. Walang mature and meaningful life. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng full life. Ang ibig sabihin nito, buhay na ganap. Huwag natin sasayangin yung buhay natin. Full life, not half life, not 1/4 life. So don't waste your time. Don't waste your life. Gusto ng Panginoon magkaroon ng meaning yung buhay natin. Gusto ni Lord mabuo yung buhay natin na pilit naman winawasak ng kalaban. Ang tanong ngayon, full pa ba yung buhay mo? Nako po, wasak na wasak na wasak, wasak na ako. Durog na durog na durog na ako. Yan nga ang plano. Yan ang gusto ng mga kalaban ng ating Panginoon Jesucristo, madurog ka. Pero ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng Zoe, spiritual life at full life. Pangatlo, abundant life. Uri ng buhay na gusto sa iyong ibigay ng Panginoon. Spiritual life, full life, buhay na ganap, at abundant life, buhay. Ito ibig sabihin niyan, buhay na kasaya-saya. That they may have life and have it more abundantly. Ako'y naparito upang bigyan sila ng buhay na ganap at kasaya-saya. Sinabi sa Amplified sa John 10:10, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life. I came that they may have and enjoy life. Sabi nga po natin, enjoy life. And have it abundance to the full till it overflows. So God wants you to enjoy life. Yung spiritual life mo na-enjoy mo. Yung buhay mo dito, kapatid, hindi wasak. Paano yan? Paano po yan? Halimbawa, 1/4 na lang yung buhay ko. O kaya kalahati na lang ito kasi winasak na. Kaya nga pumarito si Lord sa mga humihinga. Kasi feeling natin, porque tuminga tayo, may abundant life na tayo, may buhay tayo. Hindi. Winasak ka na nga eh. Kinatay-katay ka na, pero pumarito ang Panginoon para buuin ang buhay mo. At ibalik yung sigla ng buhay mo. God wants you to enjoy your life. John 10:10, in the New Living Translation. The thief's purpose is to steal, kill, and destroy. My purpose is to give them rich and satisfying life. So God wants you to have rich and satisfying life. Kaya ang tunay, makinig maigi dito ang tunay na kayamanan
ay kay Jesus mo lang matatagpuan. Don't ever tell me, hindi ako maiinggit kahit kanino. Kahit na anong i-flex nila sa akin, wala naman silang Jesus sa buhay kasi naintindihan natin na ang tunay na buhay, ang tunay na kayamanan, kay Jesus mo lang matatagpuan. Kahit wala, kapatid, kahit wala kang katulad ng iba, kahit wala yung mga bagay na i-flex nila, by the way, ulitin ko, hindi rin naman masama yun. Huwag ka naman bitter. Nagsusumikap yung tao eh. Tapos sasabihin mo, hindi, sa demonyo yan. Kasi may pera siya. May Lord naman siya eh. Huwag ka nang bitter, magsumikap ka na rin lang. Nakuha po natin. So whether may trilyon ka, may bilyon ka, o may sakto-sakto lang na pangangailangan natin, ang rich and satisfying life, ang tunay na yaman, kay Kristo mo lang matatagpuan. Kaya nga, maiiwasan nga ito, yung superiority. Complex natin at inferiority. Starting today, huwag mo maliitin ang sarili mo. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. This is the most powerful statement He made regarding life. Ito yung most powerful na statement na binanggit dito ni Lord. Ito, sinabi niya dito I came that they may have life and have it more abundantly. Importante po yun kasi hindi nila matranslate ng maayos lang pag-abundantly. Kaya yung ibang translation, rich and satisfying life, more abundantly. Pero isang word lang naman yan. Ang word na yan, perisos. Okay, hindi ma-translate ng isang word yung perisos na yan. Kasi ibig sabihin ng perisos, over, above, superfluous. Ibig sabihin, redundant. Kaya yung I dito, I came, in this verse is emphatic, meaning the highest form of life is found in no other than Jesus. Ulitin ko, the highest form of life is found in no other than Jesus. Kung gusto mong makamit, redundant eh. Bakit? May buhay naman eh. Ang ibig sabihin, suki eh. May biyos din. Ano ba tong buhay na naman na to? Zoe. Ito yung highest form of life na hindi mo matatagpuan kahit kanino. Exclusive lang ito sa ating Panginoong Sokristo. Kaya kapag may Jesus ka, makinig ka maigi, kapatid. Ulitin ko the highest form of life is found is no other than Jesus Christ alone. Ito yung tunay na rich and satisfying life. Listen to this, people of God. Kaya kapag may Jesus ka, hindi ka kawawa. Ikaw ay kahanga-hanga. Kapag may Jesus ka, ikaw yung may tunay na buhay na ganap at kasaya-saya. Uulitin ko, kapag may Jesus ka, hindi ka kawawa. Sana kapatid, wag maging mababa ang tingin mo sa sarili mo. Once na may Jesus ka, ikaw yung tunay na may buhay na ganap at kasaya-saya kasi nasa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. So if you want to live abundantly, accept the source of life. This is the highest form of life that only Jesus can give. Spiritual life, full life, and abundant life. I hope today naging malinaw po sa atin. Huwag maging napakababa ang tingin mo kay Lord o sa sarili mo. Why? Ikaw yung tunay na may buhay na ganap at kasaya-saya. At dalangin ko, maranasan natin ito. Spiritual life, full life, and abundant life. I hope that today, you will find life in no other than Jesus Christ alone. Kapatid, ulitin ko, hindi ka kawawa. Ikaw ay pinagpala at ikaw ay kahanga-hanga. Dahil si Jesus ay nasa iyo. Come on, malakas na papuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon if you can stand in the presence of God today. But before po tayo manalangin dito mga kapatid, gusto ko lang po mga kapatid makita natin ito. Tingnan niyo pong maigi. The thief comes only to steal and kill and destroy. Una. Di ba sinabi ko po kanina? May dalawang personalidad na darating sa buhay natin. The thief comes only to steal and kill and destroy. Tinapatan ni Jesus Christ yun. Ano sabi niya dito? Tingnan niyo po maigi. I have come that they may have life and have it more abundantly. Labanan, nag-uunahan, dalawang pupunta. I have come, the thief comes dito. Dalawang personalidad na darating sa buhay mo. Una,
mga magnanakaw na hindi mo nahahalata, inilalayo ka na sa tunay na nagbibigay ng buhay. Eventually, sisirain yung buhay mo. Pangalawa, isa naman, nabibigyan ka ng tunay at pinakamataas na uri ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Now the question is there part in your life that is broken or missing? Meron bang parte ng buhay natin that you feel empty, broken, or missing? Wala yung full. Tingin mo kulang-kulang ka, wasak-wasak yung buhay mo. Broken. Are you experiencing brokenness today? In a wrong way. Ano yung broken sa'yo? Maybe spiritual, physical, emotional, relational, financial. How can you know if it's broken or missing? Paano mo malalaman pag may parte ng buhay mo broken or missing? Simple lang po, it's not properly working. Or you feel that you are empty. Marami na po nakakilala ng mga sikat na tao, billionaires. Minsan siyempre nakakainggit at naturuan naman ako na huwag maging inggitero. Pinaghirapan niya naman sa tamang kapamaraanan, nagsumikap sila. Pero at the end of the day, sasabihin nila, why my life is empty? A German billionaire or multimillionaire, 20 years ago, nung nabasa ko yun sa isang newspaper, nagpakamatay, binaril niya yung sarili niya. Tapos may note siya, suicidal note na nakalagay, I feel empty. There's something missing in my life. So pwede pala na parang si Solomon ka, that you have 300 wives and 700 concubines. Sige, loadan mo ng loadan yung sarili mo ng mga tao. Parang Solomon na niloadan yung sarili niya ng kasikatan, ng pera. Wala naman masama doon eh. Kaya lang, at the end of the day, parang naliligaw na siya. Dahil masyado na siyang overwhelmed, kaya sinulat yung Book of Ecclesiastes. Meaningless. Loaded ka naman ng kasikatan. Loaded ka naman ng fame. Loaded ka naman ng wealth. Loaded ka naman ng physical na power. Loaded ka naman nito. Why meaningless? Why empty? Remember that there is a God-shaped vacuum in every human heart that only God can fill. The book of Ecclesiastes said, you set eternity in my heart. Na lagi ka magkakaroon ng emptiness kapag wala si Lord. Bakit? Si Lord yung creator natin eh. Naglagay siya ng puwang dito sa puso natin. God-shaped vacuum. Na kahit na anong i-load mo sa buhay mo, at the end of the day, you will still feel empty. Broken. Not whole. So only Jesus can make you whole. Only Jesus can complete you. Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Remember, Jesus came to die for you. Jesus came to save you. Pumarito ang Panginoong Hesus. I have come. Ngayon, avoid the stealers of life. Accept the source of life. Dalawang personalidad ang pupunta sa buhay mo. Sino ang i-welcome mo? Will you welcome Jesus? I-welcome mo ba siya at i-receive sa buhay mo? Maniwala ka, Jesus can make you whole. Si Lord lang ang kayang bumuo sa buhay mo at pumuno sa emptiness na meron dito sa puso nito. Jesus Christ alone. I want you to close your eyes right now. Who among you here right now, handa mong aminin, nakakaramdam ka ng emptiness. Bata ka pa, winasak na yung buhay mo eh. Winasak na ng iba o winasak mo mismo yung buhay mo.
Minsan kapatid, di kita masisisi. Pwede lang manisi ng mga tao eh. Or minsan naman, di natin kailangan magturo. Baka hindi tayo gumaling kasi hindi tayo umaamin. Ang importante ngayon, hindi sila. Hindi rin ikaw. Ang importante ngayon si Jesus. Kasi kung ikaw lang, may hole eh. May emptiness. Hindi mo kayang punuan yan. Kung sila lang, madideceive ka lang. Empty ka pa rin at the end of the day. Pero gaano man katindi, yung pagkawasak na yan, walang wasak na buhay na hindi kayang buuin ng Panginoong Hesus. Sino sa atin ngayon sinasabi mo, Lord, restore my life. Buuin mo po, Panginoon, ang buhay ko. Naintindihan ko, Panginoon, that you are the source of true life. That you alone can give me a genuine, rich, and satisfying life. Fill this emptiness, Lord. Buuin mo buhay ko, Panginoon. Sa'yo, kung mula pagkabata mo, wasak ka na, kapatid. Or maybe recently lang, may emptiness sa buhay mo, winasak ka o nawasak mo sarili mo. I have come, sabi ni Jesus, that they may have life. Sige na, wasakin. Kanang wasakin ang mundo. Pero gusto kang buuin ng Panginoong Hesus. Ngayon ang tamang oras. Will you welcome Him sa buhay mo? Ngayong oras na ito, kapatid, if this is your first time that you want to welcome the source of life in your life today, ito yung pinakamagandang buhay na pwede mong maranasan. Life in Christ. Not just life after death, but today. Bibilang ako ng 3, kapatid. If you want to receive Jesus sa buhay mo, sa wasak na ikaw, sa nadumihan na ikaw, sa naliligaw na ikaw, only Jesus can satisfy. Only Jesus can make you whole. Only Jesus can heal you. Only Jesus. Tataas mo na mabilis ang kamay mo pagbilang ko ng 3, kapatid. Bilang tanda na sinasabi mo, Lord, I want to welcome you in my life. Make me whole. Give me abundant life, Lord, na sa'yo lamang matatagpuan. Lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas ang kamay na yan, mabilis na panalangin, but make it your personal prayer. And after this, I believe that your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Make me whole. Make me whole. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan, tapat si Lord. May nagwasak man sa'yo, may nagdayo man sa'yo kay Lord. Sinabi ni Lord, I have come that they may have life and have it more abundantly. Alam mo ba, kapatid, yung day doon, yun yung mga tupa. Yung mga tupa, they call it the dumbest animal in the world. Anga-anga. Doon tayo nalintulat, yung negative side niya. So ikaw man ay nagkamali, naging hangal. Mahal ka ni Lord. Kain ng kain yung mga tupa, hindi nila alam, sasabog na yung tiyan nila. Nalulunod na sila. Naintindihan ka ni Lord, mahal ka niya. I came that they may have life. Ang kagandahan naman sa tupa, very submissive. Marunong makinig sa shepherd. Ikaw yun, kapatid. Sa kabila ng pagkawasak ng buhay mo, sa kabila ng emptiness natin, kikinig ka pa rin sa word ni Lord. Tinanggap mo pa rin siya sa buhay mo. Thank God. Thank God. And for all of you right now na nakakaramdam ng emptiness, may the Spirit of God fill your life today. I pray, Lord, that you mend this broken heart, this broken life.
this broken soul right now. I rebuke depression in the name of Jesus. Na winawasak na kalahati ng buhay niya. In the name of Jesus, I rebuke it. In the name of Jesus. I rebuke restlessness. In the name of Jesus. I rebuke bankruptcy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the Lord right now. Let God heal you today. Let God satisfy you today. I will give you 30 seconds, kapatid. Ikaw lang sa kasi, Lord. Talk to Him personally. Talk to Him personally. Recommit your life to the Lord. Do it. May gusto kayong para-restore kay Lord. Do it. Nakikinig si Lord. Kung masayangin yung panahon na ito, magkaroon ka ng personal reflection. Because an unexamined life is not worth living. Pahil mo kay Lord yan. Sabi naman ni Lord, I have come that they may have life. Nahiya ako kasi wasak ako. Hindi, trabaho nga ni Lord Paano mahihiya na magnegosyo ng basura yung tao? Kahit basura yan, trabaho niya. Namamulot ng basura, tapos i-recycle yun, ibenta yun. Hindi siya mandidiri. Trabaho ni Lord. Pumulot ng mga wasak na buhay. Magbuo ng mga wasak na buhay. Bakit ka mahihiya? Kung madumi ka, bakit ka mahihiya kung nawasak ka? Trabaho nga ni Lord yon. He came to seek and to save the lost. Surrender everything to the Lord. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Mahal ka ni Lord. Pumarito siya sa mga wasak, sa mga naligaw, sa mga naloko, sa mga nasaktan, sa mga nawasak. Surrender everything to the Lord today. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Surrender everything to the Lord today. Lord, I pray for your peace, which transcends all understanding. Let it flow. Envelop this place, God, with your peace, prosperity, healing, wholeness. I surrender, Lord. Oh, God. Come on, everyone in this place right now. I want you to declare, I surrender. The Lord is here. The Lord is mending broken hearts. He's healing broken life right now. The blessing of the Lord is here. For the last time, with all of your heart and soul, tell it to Jesus. I surrender. I surrender. I am nothing without you, Lord. Jesus Christ. Jesus Christ, take our life, Lord. Hawakan mo po ang buhay na ito. Salamat, handa kang humawak ng mga wasak, madumi, ligaw, lito na buhay. Expertise mo na yan, Lord, matagal na. Nagtitiwala po kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo at sa grasya mo. Salamat dahil ngayong araw na ito, Panginoon, may binuo ka. Mga nawasak na buhay mula nung pagkabata. Mga nawasak na buhay kahapon lamang. Salamat, Panginoon, dahil yung kapangyarihan mo noon ay same pa rin hanggang ngayon at magpakailanman. Jesus is the same yesterday, today, and forever. God made you whole today. Indeed, ikaw yung buhay
ikaw yung tao na may buhay na ganap at kasaya-saya. Uulitin ko, kapag may Jesus ka, hindi ka kawawa. Ikaw ay kahanga-hanga. Salamat po, Panginoon. We give you praise, we give you glory. We worship you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Lahat po yung magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, palakpak para sa ating Panginoong Yesus. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige po, pwede pong umupo muna tayo po saglit. Okay, praise God. Alam ko po lahat po tayo ay na-bless sa umagang ito. Amen po ba? So, ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagkakaloob, ating tithes and offering to our Lord. So, ngayon po, no, sino po dito sa inyo ang may wallet or cellphone? Of course, lahat. Amen ba? So, lahat tayo ay may cellphone, lahat tayo ay may wallet, no? Everyday dinadala po natin yan. Amen? Everyday we carry it. Depende na lang, baka yung sa iba, sa cellphone din, yung paano na lang, 'di ba, sa online bank na lang. But it's part of our life, 'di ba? May mawala nga lang yung cellphone natin, hinahanap natin agad. Amen po ba? Pati yung wallet po natin, no? And but here's the thing po, no? Yung wallet po na meron tayo ngayon or yung cellphone na meron ka ngayon, kahit gaano kamahal, gaano kaganda, at gaano ka latest, it is just a holder. As in, holder, no? Ano lang? Holder. Yan, holder ng money, holder ng mga contacts mo and all. And it's not really about the wallet itself. It's not about the cell phone itself, pero it's about what's inside your wallet or what's inside your cell phone. Yung money mo, yung cards mo, or yung information po natin, no? In the same way, when we give our tithes and offering to God, ngayon po, it's not really about the money. Okay? Yung ibibigay, it's not about just the money, pera lang. It's about what's inside our hearts. Amen? So, the wallet po simply carries it, pero po yung giving po natin ngayong umagang ito shows where our heart truly is. So again, gagawin po natin ito hindi dahil parte ito ng program natin, pero ito po ay commandment ng Panginoon that 10% of what you own, you give it to the Lord. Amen po ba? Sino po ba dito ang naniniwala na kapag tayo ay nagbigay sa Lord ng tapat at alam natin yung galing talaga sa puso natin, hindi dahil kumukuha yung katabi mo ngayon, magbibigay siya ngayon ng tithes and offering niya. Pero magbibigay ka ngayon because you know na kapag nagbigay ka kay Lord, ito ay tutubo. Amen po ba? So sabi nga po sa Matthew 6 verse 19 to 21, nabanggit rin po ni Bishop kanina ito, that do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So as we give to our Lord po ngayon mga kapatid, it's about the trust and our devotion kay Lord, that wag po tayong, alam mo, ma-attach lang sa material things. Sabi nga po ni Bishop kanina, okay lang naman yun kasi pinaghirapan mo, nagtatrabaho ka. Pero dapat ang real treasure natin is yung pagbibigay natin, no, yung heart natin towards our Lord, our relationship with our Lord. Because after all the business, all the work that we have, ay galing rin naman kay Lord. Amen? Yung client na yan, galing rin naman yan sa Panginoon. Then why not this time, ibigay natin yung nararapat, yung the best of the best para kay Lord. Amen po ba? So sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay saglit na pumikit at tayo po ay manalangin. And as we pray, hayaan natin na si Lord, yung kumausap sa atin ngayong umaga, hayaan natin na ano man yung mga tinatanim natin ngayon sa Panginoon, we believe na ito ay patutubuin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, once again for today. Thank you, Father God, simula sa protection, Lord, papunta dito, Panginoon. Salamat, Father God. And ngayon, Panginoon, nagpapasalamat na po kami sa mga answered prayers. Ngayon, Lord, pinagpapasalamat na namin, Lord, ang restoration, Lord, of our families, Lord, ang businesses, Panginoon namin, ang pagtatrabaho, ang pag-aaral po namin, Panginoon, and even, Lord, healing, Panginoon, sa lahat ng may sakit. Lord, we believe, Father God, that as we give to you, Panginoon, di lang kami magbibigay dahil kailangan lang namin magbigay, but magbibigay po kami ngayon because we love you, Father, and we want to honor you through our finances. Lord, we believe, ikaw, Lord, ang magpapatubo nito, Panginoon.
Basta kami, Panginoon, ay tapat na magtatanim sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. We cover all of our prayers, Lord, in your most precious blood, Father God. Lord, we give you all the glory, all the highest praises. In Jesus' name, amen and amen. Yeah, let's give cheerfully to our Lord po. This is Amazing Conference Above and Beyond. If people are doubting how far you can go, fly higher, that you cannot hear them anymore. God is able. Kayang higitan ni Lord ang iyong panalangin. So much more. So are we excited for October na ating pong, of course, yearly naman talaga na atin pong Amazing Hope Conference. Tutuloy lang natin tong part natin last year, Above and Beyond. Kasi naniniwala tayo, iaangat pa tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Tanungin mo nga siya, excited ka na ba sa conference na to? I think mag-open na po tayo, magkakaroon na rin po tayo ng registration for this. Kasi it's gonna be different this time. Siguro sa mga susunod na panahon, i-announce yun. But just to give you a glimpse, yung ating pong main campus, mag-open po tayo ng physical doon na mga pwedeng umattend. But as you know, sa mga nakakapunta po sa ating physical, sa ating pong main campus, hindi naman po ito sobrang laki na kasya tayong lahat na nandito sa Trinoma. So yung iba naman po ay pwede po sa elliptical, alright, sa ating pong extension sa elliptical, physical din po yun. And then the rest po ay sa mga bawat mga campuses po natin. Meron tayong first part ay online, but the second part would be, meron din naman pong online talaga para sa mga nasa malalayo nating kasama po dito sa Amazing Hope Family. But naniniwala ako na masaya din kapag kasama ka rin namin physically. Kaya i-ready natin yung mga sarili natin. I-ready mo yung another level na paglalagyan sa'yo ng Panginoon. God is not yet done with you. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Kakanta pa si Jose Marichan tomorrow, alam mo yon, sabi mo sa katabi mo, papunta ka pa lang sa exciting part ng iyong buhay. Okay po. Sabi niya, ano yun? Kasi September na po, bukas ata. Okay? So magsisimula na ang bare months, pero hindi naman ibig sabihin yan, kailangan magsimula agad ang mga gastusin ng buhay natin. Magsisimula pa din si Lord sa ating pong buhay. God is not yet done with us. Huwag mong isipin, tapos na Lord, siguro na-reach ko na. Sabi ni Lord, hindi pa. Meron pa. May mas itataas pa yan. May mas iaangat pa yan. So we are inviting everyone po sa ating pong conference this coming October at naniniwala po ako na tayo muli ay kakatagpuin po ng Panginoon. Kagaya po ng ginawa niya ngayong araw na ito. Sino po dito, alam mo sa sarili mo, lalabas ka ng lugar na ito, you are complete in Jesus.
No, hindi si Keanu Reeves ang nag-complete sa'yo. Hindi yung crush mo. Okay naman yung kinikilig, pero complete tayo dahil sa Panginoon po na meron po tayo. Tayo po ay tatayo in the presence of God, if you may. And if you can just declare to at least 2 tao, sabihin mo sa kanya, paalala mo sa kanya, kompleto ka. Ayan, tignan mo yung katabi mo, hindi yan kulang-kulang, amen ba? Kompleto yan. Kinumpleto yan ng Panginoon po natin. And with that, can we just close our eyes and can we just thank the Lord for completing us? Can we just thank the Lord for giving us the true meaning of life? Can we just thank the Lord for giving us life? Salamat po, Panginoon. Lalabas kami ng lugar na ito, Lord. Maybe pumasok kami dito, Lord, wasak. Daming kulang sa amin. Dami kami hinahanap. Dami naming angal. Pero Lord, lalabas kami, Panginoon, dito. May kapayapaan. Lalabas kami ng lugar na ito, Panginoon, pinagpala. At lalabas kami, Panginoon, ng lugar na ito, Panginoon, kinumpleto mo po. Thank you, God, for completing us, for feeling that emptiness, God, na ikaw lang naman talaga ang makakapuno. Maaari, Panginoon, exhaust kami ng mundo. Pero Lord, alam namin, Panginoon, na palagi, every time that we come to you in our devotion, in our prayer time, tuwing lalapit kami, Panginoon, sa iyo, Lord, pinupuno mo kami at pupunuin mo pa rin po kami, Panginoon. Marami pong salamat, God. As we leave this place, I pray that you protect each and everyone. Ingatan mo po ang bawat isa, gabayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Continue to bless your people, God. I pray, Father God, kung meron man, Panginoon, meron siya mga bigatin pa, Panginoon, na dinadala, Panginoon, I pray for peace, Lord, that transcends all understanding, God. Lord, I pray, Father God, for blessing. Kung meron po dito, Panginoon, may transaction siya tomorrow at nilatag niya to, Panginoon, sa Lord, I pray, Father God, for your favor, God. I pray, Father God, for breakthrough. Lord, we claim the victory, God, ng transaction na yan. Lord, we claim the victory, Panginoon, na mga plano mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, na aming pong lalakaran, Panginoon. Marami pong salamat, God. For the rest of this week, God, masaya kaming haharapin ang week na ito, Panginoon, because we know, God, that you are with us. You will always be with us, Father God, and will never be against us, Lord. Salamat po, Panginoon. At hayaan mo rin, Lord, na kami maging channel, maging vessel, God, ng pagmamahal mo, ng salvation mo, Lord, sa iba pa pong tao. As we leave this place, God, at kung mayroon kami mga makakausap, pag-uwi namin sa aming mga bahay, Panginoon, pagpasok namin sa school, or even sa trabaho, God, or sa business, Panginoon, Lord, hayaan mo i-reflect ka namin. Hayaan mo, Lord, makita ka, nawa, sa aming pong buhay, Panginoon, sa aming pananalita, sa aming pagkilos, Panginoon. At naniniwala ka, Panginoon, na kaya mo kaming gamitin, Panginoon, for these people to know, God, na merong Diyos na kayang mag-ayos ng buhay, na merong tunay na Diyos na kayang magbigay ng tunay na buhay, God. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. We just wanna praise you and honor you, God, and glorify you, Father God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makasamba sa iyo sa ganitong kapamaraanan, Lord. Thank you, Father God. And if you may, you can raise your hand right now. Receive this benediction from the book of Numbers. And every time that you're gonna say the word, I receive, I want you to put faith in it. Put faith in those words na sasabihin mo ng iyong pagtanggap. And believe, ang mga dinideclare mo ngayon, ang mga nire-receive mo ngayon will definitely happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, amen and amen. God bless everyone. See you po next Sunday. You came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. As you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live and you died, you rose again.
God bless you, Amazing Hope family. See you next week.